Ikaw ba'y nalolongkot? Dahil walang mapaglibangan? Gusto mo ba ng TV? Pero kaunti lang ang money? Don't be sad na dahil ang tindahan ng mga surplus is the place to be. Pag sinabing surplus, overstock, excess materials or products, obviously directly imported from China, pare-pares din siguro ng connotation niya na talagang madaling bumigay. All items are budget-friendly. Saan ka pa? Merong 21-inch flat TV for only 2,000 pesos. Merong 1,000, 1,500 at 600. Swak na suki. At kung sakaling may aberya, meron din daw warranty. We give warranty as long as 6 months. Pag nasira, both parts and labor libre yun. Basta within the warranty period. Pero pag uwi kaya sa bahay, ikaw ba'y talagang magiging happy? Oh no! Si Aling Dolores, isa sa maraming naakit bumili ng kasangkapang surplus. Binili ko yung TV ko noong 2003 kasi mura. Pero ilang buwan pa lamang nagagamit ang TV, napamura kaagad siya sa perwisyong dala nito. Patay sindi talaga, masakit pa sa ulo, malabo yung mga channel. Tapos pinaayos namin mga 2 buwan bago naayos yun kasi wala kaming pera. 220. Ayon sa mga lisensyadong electrical engineer, ang mga surplus products ay basura na ng ibang bansa kasi naman nating pinagkakakitaan dito. To dispose it na may mapapakinabangan pa sila, siyempre, ibibenta nila. Ayaw ba gumamit ng flat TV? Siyempre, kung mura lang din sa kanila, magpapalit na din sila ng technology. Ang mahirap pa, bara-bara ang pag-aayos ng mga second-hand items. Siyempre, para liit lang puhunan. Ano ho ba ang batas governing all of the surplus distribution sa Pilipinas? Well, lahat po ng appliances na electrical, po dapat yan, pumapasa sa ating standards. Okay. So, whether brand new siya or second hand, it should pass the standards. In particular, sa batas natin, sa Consumer Act. Ang tinutukoy ni Secretary Domingo ay mga safety test na isang requirement ng Bureau of Product Standards sa mga kumpanya o importers ng appliances para magawa sila ng PS Mark o Import Commodity Clearance Sticker. Pag meron ka daw nito, safe gamitin ang produkto. Ang Solid Laguna Corporation ay isa sa mga kumpanyang binigyan po ng akreditasyon ng DTI para sumuri sa mga appliances na ibinebenta sa merkado. Ibig sabihin, dito dadaan sa matinding stress test ang mga appliances na ito bago maibenta sa merkado para masiguro na ang lahat ng ito ay ligtas sa anumang peligro. Sige boy, kuryente mo na sarili mo. I-on natin, ha? Pag dumating yan dito ng libu-libong piraso, lahat ba yung tinetesting o kukuha lang ng sample? Kukuha lang po ng representative sample. Paano po yung mga surplus? Kung ang pagbabasihan po natin ay yung principle ng certification, mahirap pong pumasa yung mga surplus. Kasi sabi nga po natin kanina, yung testing natin is representative lang ng batch. Isa sa mga requirements na hinihingi ng DTI doon sa importer o sa manufacturer ay yung certificate doon sa factory na pinanggalingan para patunayan na yung batch na yon ay isang factory ng pinanggalingan. So, similar ang quality nila. Kung surplus po, iba-iba na yun, iba-ibang batch yun. Iba-ibang pinanggalingan, iba-iba ang gumamit, iba-iba ang condition. Bakit napapayagan na magbenta ng mga consumer products like television or DVD or washing machine na segunda mano at sa surplus market?
Yun ho ba'y bawal? Hindi naman po bawal kung meron silang may papakita na mark yun. Yun nga po. Kung wala po yun, bawal po yun. Ang problema, hindi raw sakop ng kapangyarihan ng DTI ang magpasarado ng mga tindahan ng surplus. So kami, yung business name lang. I-register mo yung pangalan mo, sisiguraduhin namin na walang kapareho. Tapos nandun din dapat yung nature of business. Nandun din. So kapag binanggit mo doon yung distribution of surplus ng mga... Hindi naman hindi ko nilalagay na ako yun eh. Usually nakalagay lang trading or I see. So retail. specific. So nabibigyan po kaagad ito. Ang mga LGU daw ang may police powers para ipasarado ang mga tindahang ito. Robotics niyo. Kailan ko nag-iimbento niyan? Parang project lang ho ng elementary, no? Ang pinag-uusapan natin dito ay safety na hindi ito magkakakos ng sunog sa bahay. Okay, nga lang ho, magagalit na ho si Mrs. dito kasi nagkabulutong na yung plancha mo eh. Paano ka ba makakapagpatuwid rito? Pero may ilan ding mga kilalang brand na bumabaksak sa kalidad. Sa DTI NCR Complaint Center pa lamang, 29 na reklamo ang natanggap noong 2011 laban sa mga depektibong branded appliances. So dito ho ba meron bang bumaksak na dito sa mga sa inyong ginagawang pa-examine sa mga television? Sa mga ref, may mga bumagsak na din po. Ano ho yung mga local brands o foreign brands? Meron ding local, may foreign. Opo. Hindi na po ito, kumbaga, irregular ang isang well-known brand na mag-produce ng isang appliance na nire-reject eventually po ng testing ninyo. Nangyayari po yun? Nangyayari po. Opo. At ang SISTI pa, 12 pa lamang ang kayang testingin na appliance sa Pilipinas under the mandatory certification. Hindi pa kasama rito ang humidifier na nakasunog at nakapatay sa 3 taong gulang na si Chichi. Bakit po 12 lang, sir, yung produktong appliances po na dumadaan sa testing? Dapat nga ho, karamihan na electrical appliances talaga. Basta it poses very strong health risk or safety. Kailangan po dumaan sa testing natin yan. Kailangan po expand yung listahan. Kung meron palang ilang produktong nakakatakas sa pagsusuring ito, maaari palang malagay pa rin sa alanganin ang consumer. Knock on wood, paano kung matimingan na ikaw ang nakabili ng isang palpak na produkto? Ano ang habol mo dito? Bailon ngayon!